Jan and I continue seeing each other while keeping our relationship a secret from our office mates. Chapter 13. May naulinigan si Rona na parang may nagkakagulo sa labas ng kanyang kwarto. Lumabas siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya si Jan na pinagkakaguluhan ng mga kasama nila sa trabaho. Hindi na siya lumapit. Alam naman niya na sa kanya ito papunta. Nagbukas ang pinto. Inihanda na niya ang sarili bago pa man. Good morning. Bati sa kanya ng binata. Tinignan niya ang kanyang relo. Good morning pa ba? Lumapit ito sa kanya at saka siya hinalikan. Jan, baka may biglang pumasok. Malumanan niyang itinulak ang binata. Hindi ito naantig sa kinatatayuan at bahagya pa nitong tinagat ang kanyang labi. Jan, ano ka ba? Taong nagmamahal sa'yo. Buong puso nitong sabi sa kanya. Please, dun ka na. Itinuro nito ang silya sa harapan ng lamesa. Sumunod na rin ito sa kanya. Nagkahanda na si Rona para pumunta sa office ng kanilang boss. Sasama ka ba sa taas? Tanong niya kay Jan. I heard what happened. Sinabi nila sa akin sa labas. Bakit nagkaganon? Ayos naman na lahat ng materyales bago ko umalis. What went wrong? You left, that went wrong. Matigas itong lumabas sa kanyang bibig. Ano sa akala mong mangyayari? Paano ko makakapagtrabaho ng mahusay kung iniisip ko ano na ang nangyayari sa'yo? Nag-break ng kaunti ang kanyang boses. Natahimik si Jan. What happened dun sa sinabi mong tapusin lang natin tong project na to at lumunok si Rona. Huwag na tayong kumuha ng project na tayo ang magkasama? Siguro, ayaw ko lang talagang matapos tong project na to. Isipin ko lang na hindi na tayo magkakasama para ko nang pinapatay ang sarili ko. Nakatitig ng mabuti sa kanya si Jan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Yes, come in. Sagot ni Rona. Ready na kami, sabi ng sumilip sa pinto. Sige, susunod na lang ako. Balik ni Rona rito. Umalis na ang kaopisina nila. Tumayo na rin si Rona. Handa nang umalis. Sandali, sasama ako. If you still want me. Ngumiti na si Rona. Naisip niya, parang dalawa ang gusto nitong malaman na sagot sa tanong. If she still want him in their group, and if she still want him in her life. Yes, sa pareho Jan. Yes na yes ang sagot ko. Pwede ba naman niyang tanggihan si Jan? Ngayon pang alam na niya kung ano ang nasa kanyang puso. Sabay na silang lumabas ng kanyang kwarto. Kung pwede nga lang magkaakbay. Masaya na lang sasalubungin kung ano man ang sasabihin ng kanilang boss. Maraming beses na rin silang lumalabas ni Jan. Ang iba pa doon ay mga out of town. Itinadahilan niya sa asawa ang mga pangailangan sa kanilang opisina. Ang saya-saya ko. I always have this unexplained happiness kapag kasama kita. Walang pagsidla ng kaligayahan si Jan. Nambola ka na naman. Kasama mo na nga ako. Sagot ni Rona. Nakayakap sa binata si Rona habang binibistahan nila ang malawak na lugar ng resort. Off-season, kaya walang masyadong bisita doon. Isa pa, exclusive iyon sa mga members. Ang pinaka-main attraction ng resort ay ang restaurant nito na gawa sa bamboo. Ordinaryo lang ang disenyo nyon, katulad din ng magagarang arkitektura na yari sa bamboo.
Pero ang ipinagmamalaki nito ay napapaligiran ang restaurant ng sari-saring klase ng orchids, dito man o galing sa ibang bansa. Bago makarating sa restaurant ay lalakarin muna ang kahabaan ng malalaki at matatabang orchids. Mga kulay na hindi ordinaryong nakikita. Para kang diwata na naglalakad sa isang enchanted garden. Pagbibiro ni Jan sa kanya. Tumigil ka nga Jan. Kinurot ni Rona si Jan sa tagiliran. Walang tigil sila sa paglalambingan. Mistula silang mga batang nagliligawan na nakatakas sa mga mata ng tagabantay. Mahaba-haba rin pala ang flower garden. Nakakapagod. Reklamo ni Jan nang nakarating sila sa restaurant. Oo nga, tataas pa kasi. Humihingal pa si Rona. Pero pagdating naman dito, it's all worth it. Pumikit siya at sinamsam ang amoy ng mga bulaklak na sumasama sa hangin. Napadilat siya sa halik ni Jan at sa mga kamay nitong hinahaplos ang kanyang tagiliran. Dito'y hindi na niya ito kailangan sawayin. Dito'y wala na siyang dahilan para hindi sagutin din ng halik ang halik ng binata. At nawala na naman sila sa mundong ginagalawan. Yumakap na rin si Rona kay Jan. Pinabayaan niya itong simsimin ng binata ang kanyang halimuyak. Pumwesto sila sa beranda ng restaurant. Dumating ang waiter na may dalang menu. Iniabot ito sa kanila. What will you be having? Tanong niya kay Jan habang ini-scan ang menu. May buffet sila dito. Gusto mong tingnan? Itinuro nito ang buffet table. Pinuntahan nila yon at doon na nga sila kumuha ng kakainin. Grabe ka naman. Huwag mong sabihin na mauubos mo yan. Namangha si Rona sa rami ng kinuhang pagkain ni Jan. Of course, babalik pa nga ako eh. Ha? Nagutom ka ba ng gusto? Nakita mo yan? Kinikit nito ang belt ng pants at ipinakita sa kanya kung gaano nakaluwag yon. Simula nung ayaw mo na akong kausapin, yan ang nangyari sa akin. Ngayon lang ako babawi. Hoy, mister, ang tagal-tagal na nun. Yun pa rin ang dahilan mo? Lambing ni Rona rito. Aminin mo nang tumatakaw ka talaga. Tulad ng dati, laging nauuwi sa tawanan ang pag-uusap nila. Naglakad-lakad sila pagkatapos kumain. Nasobrahan niya ata talaga ako. Hindi na halos makalakad si Jan sa sobrang dami ng kinain. Hindi rin ako makahinga. Mabuti nga sa'yo yan. Masiba. Paglalambing ni Rona rito. Buhatin mo na lang ako. Sige na. At parang batang hinabol nito si Rona para magpakarga. Tigilan mo na ako. Inilagay nito ang kamay sa leeg niya at pilit itinataas ang mga paa. Jan, hindi kita kaya. Tawa ng tawa si Rona sa binata. Nagbalik na ang halakhakan nila. Namasyal sila sa paligid ng resort at naupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nagpahinga sila ron. Tahimik, masaya dahil magkasama silang dalawa. Napagawi ang pansin ni Rona sa may area ng pool. Nagwawala ang bata. Mga kasing edad ni Angela. Tinuturuan ito ng daddy na huwag matakot sa tubig. Karga ng daddy ang bata at nasa tabi ng mga ito ang mami. Naalala niya ang kanyang mag-ama. Nasa tabi nila ang mami, samantalang ako nandito. Hello, Earth to Rona. Hello. Kanina pa pala siya kinakausap ni Jan. May lungkot na bumalot kay Rona. Naalala mo siya? Tinitigan siya ni Jan. Siya at ang anak ko. Tumalikod si Rona.
Hindi niya kayang harapin ang mga tingin ni Jan. Hindi ko kayang makipagkompetensya sa kanila. Malamlam ang boses ni Jan. Minsan, tinanong niya sa akin kung bakit hindi ka na napapasyal sa bahay. Napahikbi na si Rona. Bakit kailangang mangyari sa atin to? Kinabig siya ni Jan at isinandal sa dibdib nito. Iniyakap nito ang mga kamay sa kanyang katawan. Humiling na rin siya rito. Nararamdaman niyang pinupugpog nito ng malalamyos na halik ang kanyang buhok. Tumahimik na lang silang dalawa. Hanggat maaari, iniiwasan nilang pag-usapan ang tungkol doon. Marahil pareho silang natatakot sa kahihinatnan nun. Si Rona na rin ang unang nagsalita para mapukaw ang kanilang kalungkutan. Jan, iniangat niya ang kanyang mukha para makita ng husto ang mukha ng binata. Tinitigan siya sandali ni Jan at tinalikan siya sa noo. Minsan lang tayo nagkakasama ng ganito. Ayokong malungkot sa araw na to. Pahayag ni Rona sa binata.